Alright, so mga kapatid, I want us to read paragraph 1 of chapter 3. Paragraph 1 of chapter 3. Sabi ho dito, mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon, gamit ang kanyang sariling kalayaan at ganap na karunungan at banal na kalooban. Gayunpaman, so ito po yung magiging tono ng pansin ho natin nitong hapon, gayunpaman, hindi siya ang may akda na kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. However, God is not the author of sin in any form or in any manner. Hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Now, if you turn with me in Isaiah chapter 45, I want to show you something po dito mga kapatid. Isaiah chapter 45, beginning at verse 7. Isaiah chapter 45, beginning at verse 7. Sabi po ng Biblia, ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng ito. Now notice the contrast, but yet, nanggagaling pa rin sa Diyos. What are the contrasts? Lumikha ang Diyos ng liwanag at ng dilim. Contrast 2. Ako nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. And who decreed it? Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng ito. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Now may mga katanungan po kagaya po nito. Who created Satan? We will all say God did. So then, philosophically and logically, ayon po sa iba, dahil ang Diyos ang lumikha kay Satanas, it only then follows that He also created sin and desired Satan to sin because God enjoyed sin. Pero sabi po na ating mga Reformed Baptist na mga kapatid, hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. How does that work? You created Satan to sin. You created Adam to fall. You created Judas na magtraidor. Pero hindi siya ang may akda ng kasalanan. And that will get you to think, how does that work? Pero sabi nga po ng Biblia dito, siya lumikha ng liwanag, He made the light, He made the darkness. He sends blessing, at nagpapadala din siya ng kapahamakan. Now, if you have the King James Bible with you, medyo ito po ay, it's not a good rendering dito sa tekstong ito dahil ang nakalagay sa kanila, even created evil. So it can be misunderstood. Hindi evil talagang ibig sabihin doon, kundi catastrophe, disaster, judgment ang tinutukoy po doon. Pero balikan po natin yon. God created Satan. We know that. God created Judas. God created Adam. And what do they all have in common? They fell greatly in sin. And yet, sabi po natin mga kapatid, bagamat nilikha ng Diyos si Satanas, si Judas at si Adan, hindi siya ang may akda ng kasalanan. So paano sila nagkasala kung sila naman ay nilikha ng Diyos, pinintulutan din ng Diyos na sila po ay magkasala, and yet at the same time, hindi siya ang may akda ng kasalanan. This has become one of the most controversial questions na tinatry po na mabigyan ng solusyon ng mga Kristiyano throughout church history. Ito ang rason kung bakit may mga iba na nagtuturo, ang Diyos ang hindi may akda ng kasalanan, kaya lang tinignan niya kung anong gagawin ng tatlong ito in the future at pinayagan sila. Pero hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, walang nakita ang Panginoon sa kanila na kanyang pinintulutan, kundi
Pinintulutan niya sila dahil ito ay bahagi ng kanyang plano noong paman. So how then is God not the author of sin in any way, fashion, or form if He created them? Dito tayo papasok sa isang pag-aaral na kung tawagin, primary causation, secondary causation. Anong ibig sabihin po nun? Ang salitang causation is another way of saying caused to happen. Caused to happen. Ito ang rason kung bakit naganap. So ang tanong po dito, sino ang lumikha kay Satanas? The primary cause of his existence ay ang Diyos. The primary cause of his existence ay ang Diyos. The primary cause of Adam's existence is God. Now, let's even stretch it further. The cause of God for Satan to sin, ang Diyos ang nag-decree niyan. God is the primary causation. Pinintulutan ng Diyos na magkasala si Adan. Pinintulutan ng Diyos na mahulog si Satanas. Pinintulutan ng Diyos si Judas na magtraidor. Behind the scenes, ang lahat ng primary causation ng kanilang pagbaksak ay bumabalik sa Diyos. He's the primary cause. Subalit, when our Reformed brothers say, hindi siya ang may akda na kasalanan, they're referring to secondary causes. And what does that mean? It means, pinlano ng Diyos that yung kalayaan ni Satanas ay matupad. Pinahintulutan ng Diyos na ang kalayaan ni Judas na magtraidor ay maganap. Pinintulutan ng Diyos, primary cause, na si Adan ay magkasala. So ngayon, kung pinintulutan ng Diyos na sila po ay nagkasala, what's the purpose of the secondary cause? Para matuloy yung kanilang kasalanan, Satan is the secondary cause. Adam is the secondary cause. Judas is the secondary cause. Na sa madaling salita, hindi ang Diyos ang naglagay ng kasalanan sa loob ng kanilang puso, kundi nanggaling sa kanila. Therefore, secondary causes. A good example is this. Natatandaan niyo po yung story of Joseph in Genesis? Inusig siya ng kanyang mga kapatid, ipinagbenta siya ng kanyang mga kapatid, kinulong po siya ni Potiphar. Now, all of that ay nahuhulog sa secondary causation. Sila ang may gawa nun. Pero ang tanong, bakit nila nagawa yon? Dahil may nagpahintulot. What you intended for evil, secondary causation, God intended for the good, primary causation. Kaya ang tao ay namamatay, for example, may bumaril sa akin. Yung bumaril po sa akin, secondary causation yon. Pero sino nagpahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang baluktot na kalayaan para barilin ako? God. Primary causation. You see? Pero, Brother Josh, that still doesn't make sense kasi when you decree that these people do that, how are you not the author of sin? Basahin natin ang 1 John chapter 1. Believe me, mga kapatid, this is a mystery. 1 John chapter 1. And let us read verse 5. 1 John chapter 1, verse 5. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. That is very clear. So when our Reformed Baptists say, hindi siya ang may akda na kasalanan,
Bakit nila sabi yon? Because sa Diyos, walang anumang kadiliman. Parang hindi ko maunawaan. Pinitulutan niya, pero wala kadiliman sa Kanya. Diyos siya eh. Talaga hindi mo maunawaan. God's ways, God's understanding is way beyond ours. So sabi po ng Biblia, in Him, there is no darkness at all. Now, ito po yung medyo malala. May mga katuruan kagaya nito. Whenever I sin, because God is sovereign, He wanted me to sin. God put the sin in my heart. Hindi ho. Basahin po natin ang Santiago, Kapitulo 1, James chapter 1. James chapter 1, verse 13. James 1:13. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Diyan po pasok, secondary causation. Kaya sabi po dito, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, verse 15, magbubunga ito ng kasalanan, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So, God decreed the fall of Satan, Judas, Adam. Pero, nasa puso na nila, secondary causation, na gawin po ito, and yet God decreed for them to do it. Again, how does that work? Ang sabi lang po ng Biblia, walang kadiliman sa Diyos. Nahihikayat ang tao, hindi dahil naglagay ang Diyos sa kanyang puso, but rather, nadadala siya ng sariling nais niya. So, if ever Brother Joshua does something sinful, hindi ko pwede sabihin, God made me do it. No, you're accountable for your own sin. Yung pagdududa mo, hindi galing sa Diyos yun. Yung pagmumura mo, hindi galing sa Diyos yun. Yung walang kaayusan na pag-uugali, hindi galing sa Diyos yun. God is not the God of confusion, but of order. So saan nang galing? Tanggapin mo ang iyong sariling kasalanan. Secondary causation. Kagaya po na napag-aralan po natin noon in Isaiah 10, God used the Assyrians to punish Israel and still punishes the Assyrians for what He did by decreeing them to punish Israel. How does that work? Is because secondary causation, primary causation ay laging magkadikit. In what way? Lahat ng desisyon na ginagawa po natin, mabuti man o hindi, ay pinintulutan ng Diyos para sa Kanyang plano. So, ginamit ka ba ng Diyos to win souls? Secondary cause ka lang. Ginamit ka ba bilang pagpapala sa iba? Secondary cause ka lang. Or, nahulog ka ba sa kasalanan? You're just a secondary cause. The main cause why God decreed for you to do what you desire is because of primary causation. How that works, ang sagot, I don't know. Kasi Diyos po siya eh. He's God. Pero hindi natin pwede sabihin, God tempted me, the Lord made me do it. Minsan nga, we also say, the devil made me do it. No, you did it yourself. Yes, may kasalanan ang diablo, but you can't keep blaming him for everything you do. You did it yourself. So, hindi natin pwede sabihin that God is the author of sin. And I will admit, mga kapatid,
hindi man po maging malinaw ho sa atin, and it's certainly not clear to me, pero ang sinasabi ng Biblia, He is not the author of sin. We sin because of our own doing. Pero nagaganap po yung mga bagay na yan because God intended it for His glory. For through Him and for Him and by Him are all things. To Him be the glory. So with that being said, mga kapatid, if you're going to be asking the question, how does that work? Sinasagot ko na ho kayo, I don't know. So, meron po ba mga katanungan nitong evening? Causation. Yung naging dahilan. Yeah. Okay. Anyone else? Brother June? Yes po, Brother June, go ahead. Okay. Nakalimutan niyo ha? Okay. And Kuya? Would you consider primary causation as a temptation? In what sense, Kuya? Na dumating yung tukso? You took so and then you execute it by the secondary. Absolutely. Absolutely. So a good example po, Kuya, is this. Si Jesus, He was led by the Holy Spirit to the wilderness. Bakit? Dahil sa plano ng Diyos, nandun si Satanas para tuksohin si Jesus. So the primary cause kung bakit tinukso si Jesus is God. Pero yung ginamit niya para matupad yon ay si Satanas. So, yeah, so that's how it works. Yeah. Okay? Yes, Kuya, go ahead. Pastor, pwede po bang sabihin na lang na primary causation ang pagkakasala natin? Kasi tayo yung gumawa, tayo yung nagkasala. The primary causation of having Hindi po siya pwede maging primary, Kuya, because nothing happens in this world na hindi pinintulutan ng Diyos. So it has to be secondary. So, when you come to think about it, tignan niyo ho, Kuya, no? Even though pinlano ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva, and He is not responsible per se by putting sin in their hearts, pero as soon as sila po ay nagkasala, bakit nagbigay agad ang Diyos ng solusyon para sa kanila? Kasi bahagi na po yun ng plano eh. So, no, hindi po pwede po creatures will be the primary causation. It's always God as primary. Okay? Kuya. So, ano application para sa mga Christian for us to know those? Well, unang-una, it's a pride crusher kasi hindi natin pwede sabihin God being sovereign, siya ang dahilan kung bakit ako nagkakasala. If you are sinning, God decreed it, pero you're sinning out of your own desire. Pero, ang kagandaan nga po nito, Kuya, hindi ka mananatiling lagi nagkakasala or mananatiling in your sins. Because if God decreed that you are His elect, magtatagumpay ka over sin. Pero the whole purpose at punto po nito is that God is not the author in any form, in any fashion, ng kasalanan. Okay? Yes, Brother Jude. Go ahead. So, yung inisip ni Satanas na agawin yung trono ng Panginoon is secondary. Secondary. Exactly. Okay? And the reason why masasabi natin secondary, lalo na when it comes to Judas, is because when you read the Gospels, sabi doon, wala ni isa na binigay mo sa akin na napahamak, kundi yung itinakda para sa kapahamakan. So who decreed that? God did. At bakit po niya tinapad? Secondary causation. Okay? So we could say that yung secondary causes, we could also put this in the definition of mga ahente ng Diyos para matupad ang kanyang primary planning or decrees. Okay? Yes, po. Yung ba, Pastor, pwedeng masasabi natin na meron tayong, sabi ko, yung pinaka, ano ba ito, yung nagagawa kasi natin kasi meron tayong free will. Is it that, yung nabanggit dyan? Yes, yung free will only in the sense that kung saan po nakadikit ang iyong nais, which is sa ating kalikasan, yun ang gagawin ho natin. Pero, we also have to understand that hindi lahat ng ninanais po natin ay magagawa natin, not unless paintulutan po ng Diyos. Yeah. Kasi pinapakita lang kasi dyan na
ginawa tayo ng Diyos, pero meron tayong free will. Kung susunod tayo o hindi. Yes. Yan ang ano nun. Yes, pero I also want to explain that yung free will na binabanggit po ng Biblia is that may free will po na tumutukoy that before we were born again, wala tayong kalayaan na piliin po ang Diyos. So God has to free us from that. Pero pero mayroong ano yan, second pinaka ano dyan yung magiging Resulta. dyan, Yeah. kung ikaw ay pinili, magagawa mo yung kalooban. Yes, and the reason why, because of primary causation. Yeah. Okay? Pastor, Yes, go ahead. yung pinapakita dyan, yung ang Panginoon natin is never bound to sin. Never. So, dun mo ma-differentiate na wala tayong kakayahan to perfection. And I think even if we add a footnote din, kuya, kasi may mga nagsasabi din, every bad thing is attributed to us, every good thing to God. Pero when you think about it, it's true that every bad thing cannot be attributed to God, and every good thing is attributed to Him. Kaya lang, even both the good and the bad ay pinintulutan ng Diyos eh. So bumabalik pa rin sa Kanya. Right? Pero the mystery, hindi siya ang may akda noon. How that works, again, we don't know. Right? Yes, po. Yes, kuya. Pastor, parang yung nangyayari ngayon, Pastor, di ba? God uses Trump. So, may mga flaws and may controversy si Trump. God uses him to execute yung primary causation to reveal the end times. So may plano po ang Diyos dito that comes from God that's executed through secondary means. Yeah, exactly. Tama po yun, yeah. Brother June? Parang nag-a-apply lahat yan sa Isaiah 55:8. Yeah. My thoughts, right, are not like your thoughts. Yeah, yeah. Absolutely, yeah. So, nawa po mga kapatid sa ating pag-aaral po nito nauwi po tayo sa konklusyon ang Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi siya ang may akda ng kasalanan. Tayo ang gumagawa ng sariling kasalanan natin, pero siya ang nagpahintulot, and after that, hindi na natin alam ang sagot. Kasi it's a mystery. Okay? Ang sagot po diyan, makontento na lang ho tayo. The secret things belong to God, and we all say amen. Okay? So manalangin na po tayo mga kapatid.